mag nilay-nilay po ng mga salita po ng Diyos. Okay? At ang paksa natin ngayong umaga may kinalaman po sa tinatawag na search the scriptures, no? Sapagkat ayon po dito sa verse 39, at ito po ay sinasabi po ng ating Panginoon, search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Purihin po ang ating Diyos at tunay na po na napakahalaga yung aral po ng ating Panginoong Diyos na buhay at mahalaga din po na tayo po ay makakain ng mga salita po ng ating Panginoon. Okay? Sino na po ba ang nakapag-alusal ngayon? Okay? Si Tata, no? Siyempre, kailangan po natin yun para tayo may lakas. Okay? So, lahat tayo bilang anak po ng Diyos, hindi po, porque tayo ay anak na ng Diyos, hindi na natin kailangan na kumain. Siyempre, tayo, merong physical, and then, of course, meron tayong tinatawag po na spiritual na pamumuhay po sa harapan ng ating Panginoon. At kung pinapakain natin ng ating physical, ganoon din po yung ating buhay spiritual. No? Pinapakain po natin upang sa ganoon ay lumakas po siya, no? Para hindi po tayo tatamarin sa pananalangin, tama po? Hindi tayo tatamarin sa pagbabasa, hindi tayo tatamarin sa pagpunta po sa gawain ng ating Panginoon. So, silbi kasi yun ang pinaka, po natin, pinaka sigla, lakas, no? Yung mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Now, ngayon po ay sabi po ng ating Panginoon Kristo, noong kanya pong nakausap, ito po ang mga Hudyo during the time. No? Kaya, ang sabi po ng ating Panginoon ay sa bandang huli, sa verse 47, but if you believe not these writings, how shall you believe my words? Okay? Kasi maraming mga Hudyo during the time na nakikinig sa kanya, nakikinig lamang po, pero hindi ho naniniwala sa ating Panginoon. Di po ba? Kaya until now, maraming mga di umano, mga Hudyo ngayon, na hindi ho naniniwala sa ating Panginoon Kristo. Even sa lugar ng Arab, no? Di po ba? Ang kanilang pinaniniwalaan po, si Abraham. Okay? At syempre, hindi ho sila naniniwala doon po sa sinasabi ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon ay hindi ho sila sumampalataya sa mga sinulat. Sabi ni Lord, paano kayo o paano ninyo sampalatayanan ang aking mga salita? So, ibig sabihin po mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo po kasi, siya po yung pinadala ng Ama para sa atin. Tama po? Siya po ang nagligtas sa atin, siya po ang nagtubos sa atin, at siya po ang nangaral po ng mga katotohanan, at ang mga aral ito, siyempre, yung mga karanasan din po niya during the time, nung siya po ay nakatawang tao pa, at nakita ho natin na napakatindi po ang kanyang naranasan sa kanyang buhay po dito sa lupa. Kaya atin din pong alamin ngayon kung bakit po kailangan po ni Lord na tayo po ay magsaliksik. Kaya ang ating paksa, search the scriptures, no? Saliksikin, no? Alamin, suriin, usisain ang mga salita po ng Diyos. Okay? Hindi lamang po pakinggan ang aral ng Panginoon, kundi kailangan pala talaga suriin natin, no? Saliksikin natin. Ito ba, tama ba to ang sinasabi ng ating Panginoon? Ito po ba ay tama ang pinapangalan ni Pastor? Ito ba ay tama yung sinasabi ng isang mangangaral? Sumalaga yung ating pagsusuri. No? Kasi kung tayo po ay tagapakinig lamang, madali po tayong madaya kung di tayo magsusuri. Tama po? Kaya para huwag tayong madaya, kailangan natin magsuri. Alamin natin. No? At usisahin natin, saliksikin natin
yung mga sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So meron po akong tanong, dito po tayo mag-aralan po ngayon. Why we need to search the Scripture daily? Bakit kailangan natin magsaliksik? Okay? O sisain o alamin. Okay? Ang mga kasulatan araw-araw. Bakit po? Okay? Now, number one, because all Scripture was given and inspired by God. Okay? Totoo po ba ang kasulatan binigay ng Diyos? Totoo po ba ang mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos? Kinasihan po ito ng Diyos. Hindi po ito nanggaling sa sariling kaunawaan ng tao. Ito pong mga tao itong sumulat ng salita ng Diyos ay ginamit po ng Diyos, pinasihan po sila ng Diyos upang mabuo ang banal na kasulatan. Kaya hindi lamang po binigay sa atin, kundi ito din po ay kinasihan, hiningahan, ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kanyang mga tao, para po sa kanyang mga anak, mga kapatid. Okay? So, ito po ay mahalaga na dapat po natin makita na ito po ang mga kasulatan ng ating Panginoon. Ito po pala ay kapaki-pakinabang sa buhay po natin. Okay? Kapaki-pakinabang. Kung gaano kahalaga ang ibang mga libro na ating po nakita, kung gaano kahalaga yung mga kinukote na mga tao, mas higit na mahalaga ang salita ng Diyos. Amen po? Bakit? Kasi ito po, kinasihan ng Diyos. Dapat ito paniwalaan natin yung sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? So, ano po ang sinasabi po dito sa aklat po ng 2 Timothy? Basahin po natin. Actually, ito pong talatang ito, pabalik-balik na natin po itong pinapangaral. Ngunit, mahalaga pa rin kasi po, bilang paalala po ng Diyos sa atin, bilang tagubilin po ng Diyos, na ito po dapat ay wag po natin kaligtaan sa buhay po natin. Wag po natin dapat ay ibaliwala sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ano sabi po sa verse 16 ng 2 Timothy chapter 3, all Scripture is given by inspiration of God. Okay? So, ibig sabihin, binigayan ng Diyos sa atin, mga kapatid. Sulat po yan ni Lord sa atin, mga minamahal. Ano po yung nakasulat doon? Yung mga karanasan ng ating Panginoon, yung mga nangyayari noong unang panahon, nung wala pa tayo, at ang mga bagay na darating na atin pong hinihintay. Tama po? Meron po tayong hinihintay. Sino hinihintay na natin? Ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik, sa kanyang pagdating. Yun po ang hinihintay natin. Yun po ang isang bagay na hindi pa po nangyari sa mundong ito, mga kapatid. Okay? Kaya, anong sabi yung dito? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable. Take note, and is profitable. At ito ay kapaki-pakinabang. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos, kapaki-pakinabang po ito sa atin. Kaya lagi ho natin pinapangaral ang salita ng Diyos. Hindi yung buhay na may buhay. Tama? Kailangan ang sentro lagi na pangangaral tungkol sa Panginoon. Ano ba ang nais niya? Ano bang gusto ni Lord? Ano bang kalooban ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Panginoon? Kaya nga po, ang ating pagsamba dapat yung gusto ni Lord. Amen? Hindi yung gusto natin, mga kapatid. Kaya lagi yung nila kinukot na sabi doon, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do it for the glory of God. Do it. No? Gawin ninyo. So sabi nila, okay lang ang aking gagawin kahit ganito, basta ako masaya. Hindi ho, tinutukoy ho doon yung charge ng Panginoon. Na kung saan itong charge na ito, na dapat sumunod sa nais ng ating Panginoon
para magbigay ng karangalan, kaluwalhatian sa ating Diyos na buhay. Kaya tuloy, no? Maraming mga churches ngayon ang kanilang katwiran. Sabi ni Lord, gawin ko ang lahat ng mga bagay para sa karangalan ng Panginoon. Kaya tuloy, kahit kasalanan ang ginagawa ng marami ngayon, ang kanilang kaisipan, Lord, ginagawa ko naman ito para sa iyong karangalan. Ang tanong, nabigyan kaya ng karangalan ng Diyos kapag gumawa tayo ng kasalanan? Hindi. Ang totoo niyan, para sa mabigyan ng karangalan, dapat sumunod ka sa sinasabi ng ating Panginoon. Amen po? Yun po yung totoo na aral, mga kapatid. Hindi yung ibabypass natin yung salita ng Panginoon at ang gusto lang natin gawin para tayo ay mabigyan ng karangalan, para tayo maitaas dito sa mundo. Hindi ho ganon. Dapat ang motibo natin, ang puso natin, ang laman ng puso natin, dapat laging ang Diyos ang siyang maitaas sa buhay po natin. Amen po? So, napakahalaga po mga kapatid. Kaya dito po, sabi po ng ating Panginoon, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Kapakinabangan. Para saan ang kapakinabangan po ito? Sabi po dito, for doctrine. Para sa doktrina. Kaya ang doktrina po, nandito na po sa mga salita ng Diyos. Amen po? Wala na tayo dapat ibang hanapin pa na doktrina. Nandito na po yan ang doktrina ng ating Panginoon. Hindi po tayo pwedeng mag-invento ng doktrina. Hindi tayo pwede mag-invento ng mga bagay na gusto natin. Sapagkat ang lahat po ito ay nakasulat na, sinasabi na ng Panginoon, at ito po ay tinuturo na po sa atin ng ating Panginoon. So, doktrina mahalaga. Kaya nga po ang doktrina ho natin, mga kapatid, nandito po kung anong sinasabi ni Lord, paniniwalaan po natin, mga minamahal. Kung sinasabi ni Lord na tayo po ay iniligtas dahil sa pamagitan ng kanyang biyaya, paniwalaan po natin. Amen po? Kung sinasabi po ni Lord na dapat tayo sumampalataya bilang anak ng Diyos, paniwalaan po natin dapat yun. No? Kung sinasabi po ng banal na kasulatan na tayo po ay magbasa, manalangin, dumalo, dapat paniwalaan po natin. Kasi ito po ang doktrina ng ating Panginoon. Once na maganap po natin ito, mga kapatid, tandaan po natin, sabi po ng ating Panginoon Kristo, kahit kailanman ay hindi ka babagsak o mawala sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kasi matindi na po ngayon ang impluensya ng mundo, mga kapatid, no? Tandaan po natin, dapat maging aware tayo lagi, mga minamahal. Okay? At alam naman po natin, ang mga ginagamit ng diablo, no? Umpisa yan, talagang napakabait sa iyo yan. No? Ganda ng mga bulaklaking salita, mga kapatid. Until na ikaw ay gusto ng sa taong yon, matangay ka na, hindi mo na namalayan ang ginagawa niya, ginagawa mo na rin. Amen po? Hindi mo na po mamalayan po yun. Kasi po, umpisa pa lang, pinapakitaan ka na ng maganda, maayos, pero ang motibo pala, katangayin ka sa iyong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Kaya paglilingkod po sa Lord, hindi pwedeng mapalitan yan ng mga bagay sa mundong ito. Tama po? Hindi mapalitan yan ng ayuda o anuman binibigay ng gobyerno. Dapat meron tayong paninindigan doon sa ating paglilingkod sa Lord. Amen po? Dapat pagka nakita natin below the belt na, hindi na tayo susunod doon. Amen po? Dapat kung anong sinasabi ni Lord, doon po tayo, mga kapatid. Kasi kung gano'n ang motibo ng isang Kristiyano, tandaan po natin, hindi siya siguradong sumusunod sa Diyos. Ang sinusunod niya, kundi ang kanyang kapwa-tao. Amen po? Kaya sabi ni Lord, malinaw po sa ating binasa kanina, na ang kanyang mga patutuo, hindi galing sa tao, kung hindi po ito, ay sabi ni Lord, na ating Panginoon Kristo, galing po sa Ama, mga kapatid. Yung kanyang patutuo, yung kanyang mga sinasabi, mga minamahal. Kaya dito po ang mahalaga po. Una, mga kapatid, kapag ipakinabang ang salita ng Diyos o ang kanyang mga kasulatan sa doktrina, ano pa po? Yung tinatawag din po na reproof, yung mga pagsaway sa atin. No? Ako po, mas gusto ko sinasaway ako ni Lord sa kanyang mga salita.
Di po ba? Mas mainam po yun, sinasaway po tayo. Bakit? Ibig sabihin po, mahal po tayo ng Diyos. Amen? Mahal tayo ng Diyos pagka sinasaway tayo. Pagka hindi na tayo sinasaway, magduda ka na, Lord, mukha yata hindi na ako mahal ni Lord kasi hindi na ako sinasaway. Di ba? Ganun din po mga kapatid sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Napakahalaga yung pagsaway sa atin. Okay? Kaya tayo sinasaway, ibig sabihin, ayaw po ni Lord na tayo po ay mapareora, ayaw po ni Lord na tayo po ay mawala, ayaw po ni Lord na tayo po ay matangay ng mga bagay, no? Sa mundo po ito, mga kapatid. Although kailangan natin mga bagay sa mundo, pero hindi yung i-compromise mo ang iyong pagiging Kristiyano. Amen po? Hindi po ibig sabihin ipagpalit mo dahil sa bagay na yan. Hindi po. Mga kapatid, hindi yung ganon ang tinuturo ng ating Panginoon. Kaya nga po may doktrina. Ibig sabihin, may aral ang ating Panginoon. May tinuturo ang ating Panginoon na dapat po nating panghawakan sa ating paglilingkod na ito. Kaya po tayo ay sinasaway ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya minsan, natatamaan tayo mga kapatid, huwag tayo magdamdam. Bakit? Sinasaway lang tayo ni Lord. Amen po? Ako din, sinasaway ng Panginoon, mga Lord. Lahat tayo sinasaway ni Lord. Pag meron tayong maling ginagawa, sinasaway po tayo ng ating Panginoon, mga minamahal. Ibig sabihin, mahal po tayo ng ating Diyos. Next, ano pa? For correction. Malinaw, yung pagtutuwid sa atin, sa buhay po natin. Okay? Bakit? Bakit, Pastor, kailangan pa tayong tuwirin na nasa Lord na tayo? Sapagkat tayo po ay nasa laman pa, mga kapatid. Amen po? Nasa laman pa po tayo. Alam niyo naman ang laman. Madali po yung matangay sa mundo. Amen po? Madali po yan, mga minamahal. Kaya kailangan tayong i-correct ng ating Panginoon, ituwid ng ating Panginoon, upang tayo po ay mamuhay ng ligtas, mamuhay ng payapa, mamuhay na may kaaliwan ng ating Panginoon, mamuhay na may kasaganaan sa ating Diyos na buhay. No? Yun po lamang ang gusto ng ating Panginoon, kaya tinuturo po niya ito sa atin, mga kapatid. Hindi lamang yung pagtutuwid, kundi sabi pa po dito, for instruction in righteousness. No? Malinaw po na tayo din ay sinasanay sa katwiran ng ating Panginoon. Pag sabing sinasanay, ibig sabihin po, tinuturuan lagi. Amen po? Pag sabing sinasanay, ibig sabihin po, laging pinapangaral, laging tinuturo yung mga aral po, yung mga doktrina po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Next, that the man of God may be perfect. No? That the man of God, take note, naka-address po ang mga kasulatan sa tao ng Diyos. That the man of God, tao po ba tayo ng Diyos? Dapat tao tayo ng Diyos, hindi yung tao-tauhan lang. Amen po? Okay? Pag mahirap po siya yung tao-tauhan lang, no? Kita niyo po tao-tauhan sa palay, sa gitna? Kita niyo po? Bakit po nilalagay yun? Para matakot ang ibon, yung maya. No? Hindi chika sa maya. Diba? Para matakot yung maya, di ba? At hindi po kakainin yung palay. So, ganun din po sa atin. Hindi po katulad ng tao-tauhan dapat, kundi tayo dapat, taong buhay, na merong response sa Lord. Amen? Kasi yung tao-tauhan dyan, walang response po yan. Kahit anong gagawin mo, walang buhay po yan. Di po ba? Parang mga tao lang din yan, mga unbeliever, yung kanilang buhay spiritual, wala po, hindi buhay yan, patay spiritual. Amen? Kaya wala silang pakialam sa tungkol sa mga aral ng Diyos, wala silang pakialam tungkol sa mga spiritual na bagay, kasi po, patay po sila, hindi sila kumikilos, tao-tauhan lang po sila, mga kapatid. Unlike po sa atin, na tayo po ay binigyan na ng buhay ng Diyos, binigyan ba tayo ng buhay ni Lord? Binigyan na tayo ng buhay ni Lord. Kaya syempre, dahil tayo may buhay ang ating spiritual na buhay, meron tayong dapat response sa ating pong
pag-aaral sa ating pong paglilingkod, no? Sa ating Panginoon. Kaya sabi ko dito, that the man of God may be perfect. Tingnan niyo po yung sakdal o perfecto na sinasabi po. Ibig sabihin, spiritual mature. Maging mature tayo sa mga aral ng Diyos. Mature tayo sa mga pamumuhay po natin sa ating Panginoon. Alam mo po, pag mature ang isang Kristiyano, bakit? Once na mature ang isang Kristiyano, mga kapatid, yung mga narinig niya, binabaliwalan niya yon. Nakita niya ang isang bagay na nakakasira sa kanya, sa paglilingkod sa Lord, ini-ignore po niya yon. Pero hindi mature, pinapansin niya ng maliit na bagay. Totoo po ba yon? Totoo po yon. Ganun po ang makita po natin dapat na isang mature ng isang Kristiyano, mga kapatid. Okay? Pag mature ka, hindi pagka may nabusig sa'yo, pag-pray mo. Tama ba? Hayaan mo siya. Diba? Hayaan mo siya. Ang magagawa natin pag-pray. Tandaan po natin, ano sabi ni Lord? Sa akin ang paghiganti. Well protected po tayo ni Lord. Tandaan po natin yan. Pero hindi. Dahil well protected tayo ni Lord, mga kapatid, ay hindi na natin silang ipanalangin. Panalangin pa rin natin sila. Kasi sila po, hindi rin natin alam, baka sila ay hinirang din ng Diyos. Amen? Okay? Panalangin po natin sana sila po ay baguhin ng ating Panginoon. Maiba ang kanilang kaisipan. Maiba ang kanilang iniisip tungkol sa atin. At ipakita natin na tayo po ay Kristiyano, mga minamahal. Amen po? Kaya sa ating paglilingkod na ito, matindi po yung battle. No? Talagang nandun po yung ating o sinusubukan tayo yung ating tinatawag po ng pagpapasensya. Sinusubukan po talaga. Kaya po dito ay dapat po natin makita na yung tao ng Diyos tayo, dapat maging matured po tayo sa ating pong buhay espiritual. No? Ang sabi pa po dito, surely, furnace unto all good works. Lagi daw tayo dapat handa. Saan tayo maging handa? Sa lahat ng mga mabubuting gawa. Okay? So, kung walang doktrina, kung walang pagtutuwid sa atin, kung walang pagsaway sa atin, kung wala sa atin ang katwiran ng Diyos, palagay mo ba, tatagal ka sa mga bagay na yon? Di ba hindi? Kaya kailangan natin yung mga bagay na ito. Hindi pa pwede na isang Kristiyano hindi lumalalim sa salita ng Diyos. Amen? Hindi pa pwede na pasok-labas ka lang, wala kang alam sa doktrina ng Panginoon. Hindi pa pwedeng ganon, mga kapatid. Nire-reject po yan ni Lord. Kaya tingnan niyo po, Hosea chapter 4 verse 6, ano sabi? My people are destroyed because of lack of knowledge. Saan po lack of knowledge sila? Sa kaalaman ng salita ng Diyos. Tama po? Kaya sila napahamak saan? Sa impyerno? Hindi. Sa kanilang kalagayan sa mundong ito. Kasi kulang sa kaalaman. Kulang sa doktrina. Kulang sa pagsaway, sa pagtutuwid ng ating Panginoon. Kaya po napakahalaga po yan, mga kapatid. Yung tinatawag po na doctrine, reproof, correction, instruction of righteousness upang ang tao ng Diyos, sabi po ng ating Panginoon sa pagitan ni Pablo, ay lubusang handa sa lahat ng mabubuting gawa. Mga kapatid, tandaan po natin, lagi ko po sinasabi, na ang mabuting gawa, hindi lamang po yan na ikaw ay magbigay ng isang bagay sa iyong kapwa. Isang mabuti po yun, pero hindi po yun. Tandaan po natin ang mabuting gawa, malawak po. Amen po? Yung ating paglilingkod sa Diyos, mabuting gawa po yan. Amen? Yung ating pagbabasa, yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, mabuting gawa po yan sa harapan ng ating Panginoon. Pero tingnan niyo po, binabaliktad ng mundo ngayon. Diba? Maraming kaisipan ngayon baliktad, lalo na yung mundo. Okay? Ano po ibig sabihin na baliktad? Tingnan niyo po, mga kapatid.
Pagka ikaw lasinggo dyan, anong sasabihin ng tao? Pupurihin pa, ay nako, mabuti yan, nagbibigay pa ng alak. Di ba? Pupurihin pa yan. Ay, mayaman yan. Nako, galanti yan. Tapos lalo-lalo na manginom. Sige, sky's the limit. Lahat ibigay yon. Pero kinabukasan, akala mo unggoy. Di ba? Unggoy na nakaupo doon sa bahay nila, gaganon-ganon. Wala ng pera. Ganon pong tao eh. Binabaliktad ang tama. Di ba? Pero pagka nakita tayo na naglilingkod sa Diyos, nagdadala ng Biblia, nangangaral, ano sabi na? Mga siraulo siguro to. Ano mga pinagsasabi? Langit? Anong pinagsasabi? Diyos? Diba? Pero tingnan niyo po, pagka nakasakit na, sino ang binabanggit? Ang Diyos. Pag sa balik na ng karamdaman, ang Diyos. Lahat ng anak Diyos tinatawag para lang gumaling. Diba? Ganun po ang tao. Okay? Kaya, bilang lingkod ng Diyos, dapat magpakalalim tayo sa mga doktrina ng ating Panginoon. Kasi once na malalim tayo sa doktrina ng Diyos, kapatid, hindi ka basta-bastang matangay ng mundong ito. Tama po? Bakit? Lumalago kayo. Malalim ka sa salita ng Diyos. Di po ba? Kaya mahalaga yung ating commitment, yung ating puso na gustong lumago sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay. So yun po number 1, all Scripture was given and inspired by God. Binigay at kinasihan po ng Diyos. Ngayon, ang tanong, kung kinasihan ng Diyos ang kanyang mga salita, dapat po bang paniwalaan ang kanyang mga salita? Dapat po paniwalaan natin. Dapat nga, yung salita ng tao, huwag muna natin paniwalaan yan hanggat hindi klaro. Amen po? Hanggat wala kang ebidensya, huwag mong paniwalaan kasi maraming tao ngayon na sumasatsat dito, sumasatsat doon. Amen po? Na wala namang katotohanan. Yung tinatawag po na hatid, ano yan tawag nun? Hatid balita. Di ba? Minsan, nakita lang maliit na ahas, pagdating doon sa kwento, naku na, kalaking ahas ang ating nakita, alam mo po ba? Diba? Gaganon pa yung laki. Hindi ho ganon mga kapatid. Okay? Dapat ang paniwalaan natin, salita ng Diyos. Amen? Dapat ito po ang maikintal sa puso natin, sa isip natin, kung anong sinasabi po ng ating Panginoon. Di ba, nakakalungkot, maraming mga Kristiyano ngayon, mas pinaniwalaan pa ang kapitbahay, mga kung sino-sino dyan na usap-usap. Mas pinaniwalaan pa yun kaysa salita ng Diyos. Nakakalungkot po mga kapatid. Okay? So, ang punto doon mga minamahal ay dapat una sa buhay po natin, paniwalaan natin yung sinasabi po ni Lord. Amen po? Yung doktrina ba sa mga kasulatan, pagsaway, pagtutuwid sa atin ng Panginoon, biblical po ba? Biblical, ito po sinasabi ng ating Panginoon. Kaya ano pa po sabi dito mga kapatid? Bakit kailangan po yung scripture o ang mga salita po ng Diyos? Sapagkat tandaan po natin mga minamahal, maraming mga mananampalataya ngayon na nawala na sa paglilingkod. Bakit? Kasi po ay kulang sa lalim ng mga salita po ng Diyos. Basahin po natin 2 Timothy chapter 4 verse 2. Sabi po dito sa wikang banyaga, preach the word. No, ipangaral ang salita. Sabi ng Panginoon sabi po ni Pablo kay Timoteo, no? At ito din naman ay utos ng Panginoon kay Pablo. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove. Tingnan niyo po. Sumaway. No? Rebuke. Sumawata. Ano pa? Exhort. Magtagubilin.
with all long suffering and doctrine. Tingnan niyo po. So, mahalaga talaga yung pangangaral ng mga salita po ng Diyos, mga kapatid. Kasi ang pangangaral, sa pamamagitan ng pangangaral, sabi po ni Pablo, ay kailangan sumawata, magtagubilin ng may buong pagbabata at doktrina. So, mahalaga. Bakit kailangan ang pangangaral? Verse 3. Sa wikang Tagalog, sapagkat ang panahon ay darating. Tingnan niyo po. For the time will come when they will not endure sound doctrine. No? Tingnan niyo po mga kapatid. Pag nahinto na yung pangangaral, may tendency po na tayo po yung walay. Ang pangangaral na hindi nahinto, may walay pa no? Lalo na kayang wala na. No? Kaya sabi niyo dito, sapagkat ang panahon ay darating na kung saan sila hindi na magtitiis sa tunay na doktrina. Kaya mahalaga yung sound doctrine. Pag sabing sound doctrine, ibig sabihin tunay na doktrina. Pag sabing tunay na doktrina, totoo po yan, hindi peke. Amen po? Hindi po yan peke, mga kapatid. Ibig sabihin, tunay yan. Tunay na doktrina ng Diyos. Ano po sabi dito? Kundi ayon sa kanilang sariling mga pita. Ang gusto lang nila yon, yung pita ng laman nilang masunod. Ay, dito ako kasi dito masaya. Dito ako kasi dito po yung yung nagustuhan ko. No? Pita ng laman. No? Ang sabi ko dito, ituloy natin, kundi ayon sa kanilang sariling mga pita. Tingnan niyo po, ibig sabihin, ito po yung mga Kristiyano na hindi na sila masabihan ng salita po ng Diyos. Amen po? Ito po yung mga Kristiyano na ang gusto na nilang gawin nila. Mga kapatid, ituloy natin. Ano pa po? Sila ay magbubunton sa kanilang sarili ng mga tagapagturo. Gusto lang nila yung tagapagturo na okay lang sila, libre lang, hindi sila sasawayin. Ganun lang pong gusto nila. Kaya tingnan niyo po, di ba? Marami mga simbahan ngayon, labas-pasok ang mga tao. Tingnan niyo po, hindi nagbabago ang buhay. Amen po? Ganon at ganon pa rin. Mabuti pa ang taon, nagbabagong taon. Pero ang buhay ng tao, hindi nagbabago. Labas-pasok sa simbahan, mga kapatid. Nakita ho natin yun, na-observan po natin yun, mga minamahal. Ano pa po sabi dito? Ituloy natin. Taglay ang makakating mga tainga. Tingnan niyo po. Ang gusto lang nila, kikilitiin nyo sila. Kahit mali, okay lang. Para sila ay maging tinatawag na masaya sa bagay na yan, mga kapatid. Okay? At tandaan po natin, ang umiiral po doon, emosyon ng isang tao. Tama po? Kasi once ng isang tao, kilitiin mong emosyon, sigurado po yan na siya po ay tatagal kasi nandun ang emosyon niya. Di ba? Lahat naman tayo may emosyon. Pero, iba po talaga ang salita ng Diyos na naitanim sa puso natin at ang salita ng Diyos na itanim, anong kasunod? Tutubo hanggang sa magkaroon ng bunga sa buhay po natin. Tuloy natin. Verse 4. At, sa wikang Tagalog, at ilalayo nila ang kanilang mga tainga mula sa katotohanan. Nakikiliti sila eh. Ilalayo nila ang kanilang tainga sa katotohanan at ibabaling sa mga pabula. Gusto nila mga aral, mga salita na kabulaanan. No? Ganun pong tao ngayon. Kaya mahalaga yung pangangaral para po sila, yung mga hindi alam na mga salita ng Diyos, maari sila'y kabagan ng Diyos at sila po ay dadalhin sa tama at maglilingkod sa ating Panginoon. Tayo rin dati ganun din. Amen po? Nung wala pa tayo sa ganitong klaseng estado, ganun din po tayo. Pero tingnan niyo po, biyaya ng Diyos, pagkilos ng Panginoon,
At may mga ginamit siya na mga mangangaral para tayo ay ma-convert. Amen po? Para tayo ay maibaling mula sa maling mga aral, sa mga maling pamumuhay. At tayo po ay dinala ng ating Panginoong Diyos sa tamang aral at sa tamang pamumuhay. Kaya ho, mahalaga ang mga kasulatan, mahalaga ang mga salita ng ating Diyos. Why we need to search the Scriptures daily? Because all Scripture was given and inspired by God. Number 2, because we found out from the Scripture that our eternal salvation was given by Jesus Christ. Diba? Nasumpungan natin. Saan? Sa banal na kasulatan ng ating palang kaligtasang eternal. Ibinigay ng Diyos. Amen? Hindi gawa ng tao. Okay? Hindi dahil sa sinabi ng tao. Hindi dahil sa pangangaral ng tao. Hindi po. Ang kaligtasang eternal ay gawa ng Diyos. Gawa ng ating Paiso Kristo. May ginawa po ba si Lord sa kaligtasan natin? Ginawa na ni Lord. Ba? Kaya anong sabi niya doon sa cross ng Kalbaryo bago siya namatay? Anong sinabi po niya? It is finished. Tapos na. Ang alin? Ang kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos Ama before the foundation of the world. Tingnan niyo po mga kapatid. Okay? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na si Lord unfair. Ang iba ligtas, iba hindi ho. Iyan ang gusto ni Lord eh. Tama? Pagka ba gusto ni Lord ay nakakapigil? Wala po mga kapatid. Okay? Kaya nga po nung nakaraan, kung pangangaral, bakit pagka dilubyo nangyari sa atin, hindi natin sinasabi, unfair si Lord. Sa ibang lugar, di ba? Maraming lugar nakaranas ng mga trahedya. Tama? Oh. Yung Kanlaon, ano nangyari? Sumabog. Napakaraming residente ang naapektuhan. Di po ba? O bakit di natin sasabihin na, bakit ang Arayat hindi sumabog? Di ba? Bakit di sinabi ng tao, si Lord unfair, bakit doon lang sumabog, dito hindi? Bakit Lord hindi naman sumabog yung Taal? Hindi ho ganon. Kasi po, may kanya-kanyang katakdaan po yan na ibinigay po si Lord. Tama? Hindi po pwede sabihin natin na unfair. Ganon din sa kaligtasan. Hindi natin pwede sabihin unfair si Lord. May mga pinili si Lord. Hindi. Gusto yan ni Lord eh. Tama po? Tanong, pag bumili ka ba ng kamatis, pipiliin mo yung bulok? Oh, ikaw nga, unfair ka eh. Diba? Mamamalingkay ka? Oh, gaganon-ganon ka pa ng isda nga eh, hanggang sa madurog na isda. Ano to? Sariwa ba to? Diba? Tatanungin mo pa yung tindera. Kamatis, ganun din. Ay, ako yan, bulok yan eh. Diba? Siyempre, pipiliin mo yung maganda. Kasi gusto mo yun. Tama? Gusto mo yun. Ganun din sa pagpili sa atin. Gusto ni Lord yun. Na isa tayo sa pinili ni Lord. Amen? Kaya tayo, magpapasalamat dahil isa tayo sa pinili ni Lord. Isa po tayo sa niligtas ng ating Panginoon. Wala tayong ginawa ang gumawa ng Diyos. Amen po? Kaya sabi ni Lord, it is finished. Tapos na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ginawa na po yan ng Diyos. Kaya hindi na po pwedeng gawin pa yan ng tao. Okay? Paano yan, Pastor? Hindi na rin ako maglingkod. Hindi pwede. Dapat nga, maging masigasig ka kasi isa ka sa pinili ng Diyos. Amen? Dapat masigasig ka dahil isa ka sa binigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. Okay? Dapat magiging example ka kasi isa po tayo sa hinirang po ng ating Panginoon.
Okay? Wala hong tinuturo si Lord na hihinto na tayo kasi ligtas na tayo. Hindi ho, wala hong ganon. No? Kasi, na-misinterpret ng marami. Ano pang gagawin ko dito sa mundo? Ang tanong, bakit? Hindi ka ba nabubuhay pa ngayon dito pag samantala sa mundo? Di ba? O kailangan mong Diyos. Tama? Okay? Hindi yung Diyos lang na inumin ang kailangan mo. Kailangan yung Diyos na may-ari ng buhay natin. Kailangan natin, kaya kinanta natin kanina, I need thee. Tama? Kailangan natin siya sa buhay natin. Ang Diyos kailangan po natin mga kapatid, whether you like it or not, ang Diyos kailangan po natin. Sa totoo lang mga minamahal. Walang isang tao magsabi na hindi na niya kailangan ng Diyos. Maliban lamang sa mga atheist. Mga walang Diyos yun po mga kapatid. Okay? So, napakahalaga po na we found out from the scriptures, no, that our eternal salvation was given by Jesus Christ. Ibinigay po sa atin yan ni Lord mga kapatid. Kaya tinatawag po siya na gift. Amen? Gift. Tapos sabi ng mga ibang mga ngaral, kaya gift yan, kailangan mo tanggapin. Binigay na nga eh. Ginawa na nga ni Lord, tama? Ginawa na ni Lord ang kaligtasan. Okay? Ano na lang tanggapin mo? Yung mga aral ng Diyos, amen po? Ano na lang tanggapin natin? Mga doktrina, mga tinuturo ni Lord, mga kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Tanggapin natin yan. Ang totoo niyan, tayo tinanggap ni Lord, hindi naman si Lord tumanggap sa atin. Hindi naman tayo tumanggap sa Lord. Amen po? Ang tumanggap sa atin, si Lord. Basahin po natin mga kapatid, para po maintindihan po natin at maunawaan ang tunay na aral ng ating Panginoon. Sino ka ba na tanggapin mo si Lord, mga kapatid? Basahin po natin ang Ephesians chapter 1. Tayo po'y kinahabagan lamang ng Diyos. Tayo po'y tinanggap po ng ating Panginoon. Tayo po'y inibig ng Diyos. Sabi po dito, sa verse 6, to the praise of the glory of this grace. Tingnan niyo po, no? Sa kapurihan at kahatian ng kanyang biyaya, sinukanya ng Diyos, wherein He hath made us accepted in the beloved. Sinong tumanggap sa atin? Ang Diyos. Amen? Ang Diyos na puno ng biyaya, mga kapatid. Ang Diyos na puno ng pag-ibig sa atin. Siya po ang tumanggap sa atin. Okay? Hindi tayo ang tumanggap sa Diyos. Amen po? Okay? Kaya ho, ang tao sa kaligtasang eternal, walang free will. Kasi po, patay tayo spiritual. Amen? Patay tayo dahil sa kasalanan at pagsuway, mga kapatid. Okay? Kaya sa Biblia, there are 5 kinds of death. Tandaan po natin yan. No? 5 po yun. Ano po yung number 1? Number 1 yung tinatawag po na physical death. Amen? Naranasan na ng mga, nakita na natin yun. Amen po? Physical death, talaga ang physical na katawan na mamatay. Okay? Number 2, noong nakasala si Adan sa Eva, okay, ang katawan natin namatay, and then, yung tinatawag po na spiritual death. No? Dahil sa kasalanan, patay. Okay? Ang ating spiritual. Pag sabing patay, hindi tayo nakaintindi at nakaunawa ng mga aral po ng Diyos. Tama? Wala sa ating isip, sa ating puso na maglingkod sa Panginoon. Wala sa puso natin na paglingkuran ang Diyos. Kasi po patay tayo sa kasalanan at pagsuway. Yun po tinatawag na spiritual death. Pangatlo, yung tinatawag na eternal death o second death. Yung kamatayan ng isang kaluluwa doon sa impyerno. Amen? Yun yung eternal death. Yun yung mapunta sa impyerno. Ang isang tao kasama si Satanas. Okay? Pang-apat. Ano po yung pang-apat? Death to fellowship. Anong ibig sabihin ng death to fellowship? Ang kanyang fellowship sa Diyos at fellowship po sa mga kapatid, namatay na, nawala na siya. Hindi na siya naglilingkod sa Lord. Amen po? That is death to fellowship.
Humiwalay na siya. Tumalikod na siya sa aral ng ating Panginoon. Tumalikod na siya sa paglilingkod sa Lord. Okay? Yun po tinatawag na death to fellowship. Ang panglima, itong pinakamagandang kamatayan. Ano po yun? Death to sin. Patay na tayo sa kasalanan. Amen po? Patay na tayo sa kasalanan dahil tayo kinubos na ng ating Panginoong Kristo. Siya na po nagbayad. Amen? Siya na po nagbayad. Yun pong 5 klaseng kamatayan. Napaka-importante po yan, mga kapatid. Kaya, ang sabi po dito, si Lord ang siyang tumanggap po sa atin. Hindi tayo ang tumanggap sa Diyos. Amen po? Si Lord ang tumanggap sa atin. Dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang pag-ibig, hindi lamang si Lord ang tanggap sa atin, kundi siya din ang pumili sa atin. John chapter 15 verse 16, ang sabi doon, "Ye not have chosen me, but I have chosen you." Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Amen po? Kasi walang pagpili sa Diyos nung tayo ay patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Amen po? Walang free will ang tao na mamili po, mga kapatid. Ngayon, meron na tayo ngayon free will dahil tayo po ay binigyan na ng eternal life ni Lord, buhay na walang hanggan. Ay ito na po ngayon, may free will tayo na nasa atin. Kung gusto mo pagkapalan ni Lord, tuloy ka sa paglilingkod. Amen? Kung ayaw mo naman, kung curse naman ang gusto mo sa Lord, palo, sumpa, huwag ka maglingkod. Amen po? Dalawa lang po yan, mga kapatid. So malinaw na ang ating pong paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay ay dapat po natin makita, okay, na ito po ang Diyos na ito, mga kapatid, ay dapat po nating bigyan ng karangalan, kalawahatian po, no, sa ating mga buhay. Kaya sabi ko dito, why we need to search the Scriptures daily? Because we found out from the Scripture that our eternal salvation was given by Jesus Christ. Ang tanong, ano po ang palatandaan? Ano po ang sinabi po ni Lord? Okay? Nabasahin po natin, mga kapatid, sa John, okay, chapter 5. Okay? John chapter 5, verse 39. Sa binasa po natin kanina. Okay? John chapter 5, verse 39. Sabi po dito, "Search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life." Tingnan niyo po, no? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat sa mga ito ay iniisip ninyo na meron kayong walang hanggang buhay. Tingnan niyo po, mahalaga po, mga kapatid, na ating nabasa, atin pong nakita at atin pong napatunayan na ang pagsasaliksik ng mga kasulatan dito natin makita, mga kapatid, ang tunay na aral tungkol po sa buhay na walang hanggan. Okay? Eternal life, sabi po ni Lord. So, ibig sabihin, meron talagang eternal life. Amen? Naniniwala ba tayo na merong eternal life? Tayo? Dapat po natin paniwalaan po yun. Huwag na tayo magduda sa Lord. Amen? Huwag natin pagdudahan ang ating Panginoon, mga kapatid. Masama po yun na pagdudahan po natin si Lord. Sinasabi na nga ni Lord, meron tayong eternal life eh. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, tinuturo niya, sinasabi niya. Dapat paniwalaan po natin. Ano pa po sabi dito, mga minamahal? Sabi pa po dito, "And they are the which testify of me." So malinaw po, na yan pala ay mga nagpapatutuo sa ating Panginoong Kristo na meron na tayong buhay na walang hanggan dahil ginawa na po yan ng ating Panginoon. Amen? So, ano pa po, mga kapatid, ang katibayan na tayo po ay binigyan ng buhay na walang hanggan po ng ating Panginoon. Okay?
Now, John chapter 10, verse 11. Ano sabi dito? Sabi po ni Lord, I am the good shepherd. No? Ako ang mabuting pastor. The good shepherd giveth his life for the sheep. Kanino daw niya binigay ang kanyang buhay? Sa mga kambing ba? Kanino? Sa mga tupa. Pag sabing tupa, ibig sabihin sa mga anak niya. Amen? Sa mga anak ng Diyos. Amen po? Pag sabing tupa, sa mga hinirang ng Diyos, sa mga tinubos ni Kristo, sa mga na-born again, sa mga mananampalataya, ibinigay ng Diyos, ng ating Paiso Kristo, ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya ang tupa, tahimik lang po yan. No? Pero nagpipray yan, tupa. Diba? Tahimik lang po yan ang tupa, pero nagpipray yan sa Lord. Nagtitimpi yan. Diba? Nagpipigil lang yan. Kaya ganun po ugali ng tupa eh. Diba? Tingnan niyo po ang tupa na mismong kinakatay. Kahit po kakatayin siya, wala siyang, hindi siya maingay. Ano po ang attitude ng tupa pagka kinakatay? Umiiyak na. Lumuluha lang po yan. Okay? Hindi siya nagre-reklamo. Hindi niya sinabi, oh, gawin mo na naman akong kaldereta. Hindi ho niya sinasabi yun. Diba? Ganun po ang attitude ng tupa. Tahimik lang siya, pero umiiyak yan sa Lord. Amen? Ganun po ang attitude dapat ng isang Kristiyano. Kasi tupa tayo eh. Tama? Okay? Ganun po ang tupa. Kaya ang buhay ng ating Paiso Kristo, ibinigay niya sa kanya mga tupa. Sino nakakatikim na ng tupa? Yung karne po. Wala ba? Naku, masarap. Masarap pa po sa kambing. Okay? So, malinaw po mga kapatid. Ano ba sabi dito sa verse 28? John chapter 10. Sabi dito ng ating Paiso Kristo, and I give unto them eternal life. Ano daw ang binigay natin Paiso Kristo? Eternal life. Kanino niya binigay? Sa mga tupa. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Kahit kailanman ay hindi ko sila mapapahama. Ibig sabihin po mga kapatid, ang kaligtasan minsan lang. Amen? At meron tayong tinatawag na eternal security. Secured na po yung kaligtasan natin. Amen po? Si Lord po ay hindi bawi, bigay. Hindi po siya Indian giver. Amen po? Hindi po siya bawi at bigay ng kaligtasan. Hindi ho katulad na maraming araw ngayon, araw-araw pinapatanggap ang tao. O, tanggapin niyo si Kristo, punta kayo dito sa harap ng altar. Pagka wala na, nawala na sa paglilingkod, anong sabi ng pastor? Niligtas yun. Ang kaligtasan po, hindi bigay bawi. Hindi po ganun si Lord. Amen po? Pag binigay ni Lord ang kaligtasan, bigay po talaga yon. Amen? Kahit man anong gawin mo dyan, bigay na talaga ni Lord dyan. Mayroon na tayong tatap na Espiritu ng Diyos. Amen po? Kilala ni Lord yung Kanya. Basahin po natin. John chapter 10. Verse 27, ano sabi? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Tingnan niyo po. Ang tupa daw niya ay nakikinig yan sa kanyang tinig. Anong tinig ni Lord? Kanyang mga salita, amen? Ito po yun. Mga aral ni Lord, nakikinig siya. At ang sabi po natin, Panginoon, nakikilala ko sila. Amen po?
kilala tayo ng Diyos na bilang tupa ng Panginoon. At ano pa sabi? And they follow me. At sila ay susunod sa akin. Ang tupa, sumusunod yan sa shepherd. Amen? Sa pastol, sa Lord. Okay? So malinaw po mga kapatid, na sa ating pong paglilingkod na ito, ay napakahalaga ang ating pong pagsasaliksik, ang ating pag-aaral, ang ating pong pag-usisa ng mga salita ng Diyos. At dito natin ngayon nasumpungan, we found out from the Scripture that our eternal salvation was given by Jesus Christ. No? Ganon din po yung mga propeta during the time, mga kapatid. Okay? Kaya basahin po natin ang 1 Peter. 1 Peter, unang Pedro. 1 Peter chapter 1. Okay? Tsaga-tsaga po tayo. Malapit na po tayo tapos mga kapatid. 1 Peter chapter 1. Verse 9 up to verse 10. Sabi dito, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. So, sa Tagalog, tinatanggap ang kahinatnan ng iyong pananampalataya, maging ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ligtas na po kasi tayo, mga kapatid. Kaya hanggang sa katapusan, ligtas po tayo. Amen po? Hanggang sa katapusan ng buhay natin ito, hanggang tayo sa Lord, ligtas po tayo mga kapatid. Kaya sabi ko dito, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. Tingnan niyo po, malinaw na tungkol sa kaligtasan ay masikap na nag-usisa at nagsisiyasat. Kasi kaya dapat ang aral ng Diyos tungkol sa kaligtasan, usisain nun natin. Amen po? Usisain nun natin katulad ng mga propeta during the time. At sinisiyasat, no? Sinisiyasat, mga kapatid, ng mga propeta, ang alin, na kung saan yung biyaya na humula sa biyaya na dapat dumating sa inyo. Ang biyaya ng Diyos dumating sa atin. Amen po? Binigay po ng Diyos sa atin mga kapatid. Okay? So malinaw na atin pong nasumpungan mula sa banal na kasulatan ang kaligtasan, ang walang hanggang kaligtasan ay binigay po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Romans chapter 6. Ano pa po sabi dito? Romans chapter 6 verse 22. No? Meron po ditong binabanggit po yung ating Panginoon. Romans chapter 6 verse 22 mga kapatid. Sabi po dito, but now, being made free from sin. Okay? Binalaya na tayo mula sa kasalanan. Okay? Ano pa pong sabi ito? And become servants of God. At tayo po ay naging lingkod ng Diyos. Sabi yun dito, ituloy natin. Ye have your fruit unto holiness, and the end, eternal life. Tingnan niyo po, mga kapatid. Nasumpungan natin ang biyaya ng Diyos. Tayo naglilingkod sa Diyos, mga kapatid. At ano pa po? Tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na bunga sa ating Panginoon. Siyempre, ang katapusan ng buhay natin, makamtan natin yung eternal life. Pero hindi po yun ang tinatawag po ng susi ng kaligtasan. Ang kaligtasan, bigay na ng Diyos sa atin. At of course, dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng kaligtasan, naglingkod tayo sa Kanya, tayo naging servants po niya, tagasunod niya, and then, pagkatapos na,
until the end of our life, meron tayong eternal life. Masumpungan na po natin. Ibig sabihin, makita na natin pag nandun na po tayo sa Lord. Amen po? Ang eternal life ba, nasumpungan na po ba natin? Nakita na ba natin? Hindi pa natin na kamtan mismo sa buhay po natin kasi nandito po tayo sa lupa. Pagka tayo na kay Lord na yun, ang eternal life. Pero, yung eternal life, binigay na po ng Diyos sa atin yun. Amen po? May tatak na po tayo. Amen po? Yun pong ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya mahalaga na tayo po ay maging malalim po, no, sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Now, number 3, why we need to search the Scriptures daily. Bakit kailangan natin magsaliksik o alamin o susahin, suriin ang mga kasulatan araw-araw? Because we found out that the Scripture was written for our learning and hope. Okay? Ating nasumpungan, ating napatunayan ng mga kasulatan ay isinulat para sa ating ikatututo at pag-asa. Amen po? Bakit tayo nagkaroon ng pag-asa? Dahil sa salita ng Diyos. Amen po? May pag-asa pa ba tayo? Siyempre, meron. Na kay Lord tayo napakalaki ang ating pag-asa sa Diyos. Tingnan niyo po ang mga nagbibigti na wala ng pag-asa. No? Tayo po, napakalaki ang ating pag-asa sa Lord. Kaya mga kapatid, ano sabi po ng ating Panginoon? Basahin po natin ang aklat po ng Romans chapter 15. Okay? Romans chapter 15 verse 4. Ano sabi dito? For whatsoever things were written aforetime were written for our what? For our learning. Kaya pala sinulat ito, ang banal na kasulatan sa atin. Kasi para pala sa ating ikatututo. For our learning. That we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Tingnan niyo po, no? Hindi lamang tayo natututo, kundi magkaroon pa tayo ng pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, mahalaga yung aral, mahalaga po yung doktrina, mga kapatid. No, isinulat pala ito nung una pa. At ito po isinulat para sa ating ikatututo. Kapatid, wala pa po tayo sa mundong ito, meron ng sulat ang Diyos. Amen po? May sinulat na po si Moises. Amen? Utos po ni Lord, binigyan na po siya ng 10 utos ng ating Panginoon. Okay? May sinulat na po, mga kapatid. Even Joshua, chapter 1, verse 8, meron na po silang binabasa ng mga kasulatan, mga kapatid. At ito po para sa ating ikatututo. Sino tinutukoy? Dito po ni Pablo. Yung church. Amen po? Hindi yung tagalabas, kundi sa loob. Okay? Sa loob po, mga kapatid. Sa church, sa loob ng church. Para sa ating ikatututo. Okay? Kaya wag na natin ipilit na kasama yung labas. Ayaw nga makinig Amen? Oh. Para sa kanila nga, walang kwenta ang salita ng Diyos. Paano mo sasabihin para sa kanila? Tama po? Kaya, para sa katututo, saan? Sa loob ng church. Amen po? So, napakahalaga mga kapatid na makita ho natin yon. Na tayo bilang mga mananampalataya, merong kaibahan doon sa mga nasa labas. Amen? May kaibahan ba tayo sa kanila? Parang mahirap tanggapin, ano? Pastor, kawawa
po, may kaibahan pala tayo sa kanila. May kaibahang aral, amen? May kaibahang pamumuhay, amen po? Hindi ko sinasabi na talikuran mo na ang kaibigan mo. Hindi ko sinasabi na talikuran ang mga mahal sa buhay na hindi naglilingkod sa Lord. Manapay dapat ipag-pray sa Lord. Amen po? Okay? Ngayon, kung hindi talaga, kung sila hinirang ng Diyos, kasi maraming hinirang ng Diyos, maraming mga ligtas na hindi naglilingkod sa Lord. Tandaan po natin yan. Hindi lahat na ligtas naglilingkod lahat sa Lord. Amen? Hindi po lahat. Marami ngayon hindi naglilingkod sa Diyos. Maraming Kristiyano ngayon na hindi naglilingkod sa Lord. Isa na lang tayo magkita-kita. Sa langit na lang. Amen po? Hindi man tayo magkasama-sama sa church, sa langit. Tama po? Kaya tayo, hindi lang tayo ang ligtas. Amen? Maraming iniligtas po ang Diyos at siya po yan nakakaalam. Amen po? So malinaw po mga kapatid. Kaya, mahalaga na tayo po ay matututo na mga salita ng Diyos. Para tayo matuto, ano po ang maging attitude dapat ng isang mananampalataya. Para matuto tayo. Ano ang dapat nating gawin? Ito, pinaka-importante po ito. Ang isang bagay na ito. Ang mahalaga sa isang Kristiyano, meron po siyang pagpapakumbaba. Pag sinasabi natin na lahat alam na natin, ibang usapan po yun, mga kapatid. Diba? Alam ko na yun, pastor, hindi na kailangan. Kapatid, lahat na salita ng Diyos, kailangan natin. Amen po? At tandaan po natin, ang Diyos ang siyang nagmumold sa atin. Amen? Hindi ito tinatawag ng Diyos ang may alam na. Kala natin, tinawag ng Diyos yung may alam na, no? Ang tinatawag ng Diyos, yung walang alam para turuan ng Panginoon. Amen po? Kaya tayo, tinuturuan po ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa Panginoon. Amen? Kung meron lang tayo tinatawag na teachable spirit, ibig sabihin, meron kang pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Pagka nagpakumbaba ka, nasusunod mo ang nais ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ang salita po ng Diyos, ulitin ko po, kahit ilang milyon beses yan tinuturo, dapat maging sariwa pa rin yan sa puso natin, sa isip natin. Amen po? Bakit? Salita ng Diyos yan. Kahit pabalik-balik yan, salita ng Diyos yan. Kung nirespeto mo ang Diyos, respetuhin mo rin ang kanyang salita. Amen? Kaya huwag mo ibig sabihin, pabalik-balik lang ang aral yan. Pabalik-balik lang sinasabi ni Pastor. Kapatid, salita ng Diyos po yan. Kahit ilang milyon man yan. Babanggitin, sasabihin, hindi ho yan nawala ng bisa. Amen po? Sapagkat yun po ay kinasihan ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa atin, at ito dapat ay ating respetuhin, ating tanggapin, at atin pong panghawakan sa atin pong paglilingkod na ito. Ano pa po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Basahin po natin ang 2 Timothy. Okay? 2 Timothy, malapit na po tayo. Chapter 3, verse 14. Ano sabi dito? Utos po ni Lord to sa pagitan ni Pablo. Sinabi niya kay Timoteo sa church. Sabi po dito, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Magpatuloy daw tayo. Sabi ni Pablo kay Timoteo sa church, na dapat magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutuhan. Meron ba natutuhan na tayo sa Lord? Wala pa rin. No? Aral na aral pa rin tayo kasi wala pa eh. No? Ganun po talaga. Matagal talaga yung conversion. Amen?
Matagal po talaga yung pagkaunawa at pagkaintindi ng mga aral po ng Panginoon. Ngunit, ang isang bagay lamang po masabi ko mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Amen po? Kaya sabi dito ni Pablo, magpatuloy, datapot magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutuhan at na-check na. Check na ba natin na tayo meron na walang buhay, buhay na walang hanggan? Check na natin. Dahil sinabi ni Lord di ba? Pagka tao nagsabi niyan, hindi natin check. Pero pag si Lord na nagsabi, check na po yan. Okay? Kaya dapat tayo magpatuloy sa ating mga natutuhan. Na-check na. Na nalalaman kung kanino mo natutuhan. Ama ito. Kanino natin natutuhan? Ang mga bagay na espiritual sa Lord. Amen po? Hindi po kay pastor. Amen? Ang itinataas po si Lord, hindi kay pastor. Ginagamit lang si pastor. Amen po? Okay? Kaya po mga kapatid, ang pastor, katulad nyo din na mga nalingkod ng ating Panginoon. Ginagamit lang sila para ibahagi ang salita po ng Diyos. Pero dapat makita natin sa pastor na ang kanyang pangangaral ang tinataas ang ating Panginoon. Amen po? Hindi ang kanyang sarili. Maraming pastor ngayon, pinapangaral ang sarili. Hindi po ba? Hindi po ganon. Ang pinapangaral natin dito, kung anong sinasabi ni Lord, ay siya dapat nating sundin sa ating paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Kaya, dito na po tayo ngayon sa ating conclusion po, mga kapatid. Okay? Conclusion po tayo, 1 Peter chapter 3. No, maging conclusion natin, biblical pa rin. No? Biblical pa rin po, mga kapatid. First Peter chapter 3, verse 14. Up to verse 15. Sabi po dito, sa wikang Tagalog, datapwat, at kung kayo ay magtiis dahil alang-alang sa katwiran, ay mapapalad kayo. Tingnan niyo po, nagtitiis ba tayo dahil sa katwiran ni Lord? O sabi ni Lord, mapapalad kayo. Si Lord nagsabi niya, di po ako. No, binabasa ko lang po. Ano sabi dito? At huwag kayong matakot sa kanilang kilabot, ni huwag maligalig. Kahit sino man yan ang gustong sirain ang gawain ng Diyos, huwag tayong matakot. Amen po? Kahit sino man ang tao magsabi, oy, huminto na kayo, huwag tayong matakot. Dapat magpatuloy tayo sa ating paglilingkod po sa Diyos. Sapagkat ang pinaglingkuran natin, ang ating Diyos na buhay. Amen po? Verse 15, kundi pabanalin ang Panginoong Diyos sa inyong mga puso. Pag sabi ho, pabanalin, ibig sabihin po, mga kapatid, manahan sa atin dapat ang Diyos, ang presensya ng Panginoon sa ating mga puso, mga kapatid. Huwag tayo magpatinag kahit sino mang tao na yan ang gustong sumira, gustong sirain ang ating paglilingkod po sa Lord. Ang tanong, sino ba naman sila, mga kapatid? Amen po? Tingnan niyo po ang buhay nila. Diba? Pag tingnan mo na ang buhay nila, makikita mo na, ito ba, susundin ko ba ito? Ganitong buhay nila? Ang buhay nila, manginginom, sugarol, ano ginagawa? Ito ba sundin ko? Diba? Makita ho natin, mga kapatid, yun. Ngayon, ano pa po sabi nito? Kundi, pabanalin ang Panginoong Diyos sa inyong mga puso. Ibig sabihin, lagi mo siyang sundin sa inyong buhay, sa ating puso, at palaging maging handa. Handa ba tayo? Handa po ba tayo? Mukhang hindi handa. Handa na po ba tayo kasama ang Panginoon sa langit? Gusto or ayaw ko pa mamatay.
No? Minsan, binabanggit mo lang, ipaghanda ang ating libingan, aba, maraming mga Kristiyano, ano na, parang kating-kating na, huwag na natin pag-usapan yan. Ba't ganun? Diba? Ba't kamatayan naman? Diba? Allergy, pagkamatayan na ang pag-usapan. Takot, mamatay. Ibig sabihin, amen? Huwag tayong matakot. Kasi darating po talaga yan, amen po? Whether you like it or not, darating po sa buhay natin. At ang kamatayan, walang matanda, walang bata. Totoo po ba yan? Meron nga, kapanganak pa lang, wala na. Amen po? Sa katakdaan po yan ni Lord. Huwag natin sabihin, si pastor at saka si Tatay Hel, matanda na yan, malapit na mamatay. No? Baka, ikaw pa mauna, kapatid. Una-unahan po yan. Si Lord po ang nagtatakda ng kamatayan. Amen po? Kaya kamatay, walang bata, walang matanda. Diba? Sa kalooban niya ng Diyos, sa nais ng Panginoon. Okay? Wala tayong magawa doon, mga kapatid. Ituloy na natin, mga minamahal. At palaging maging handa. Saan? Na magbigay ng kasagutan sa bawat tao na nagtatanong sa inyo. Tingnan niyo po, ayaw ni Lord na hindi natin sila sagutin. Amen? Sino? Mga tao nagtatanong tungkol sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen po? Kaya, minsan, may mga kapitbahay tayo, mga kaibigan, minsan, tinutuya pa tayo, no? Pag may dala kang Biblia, sabihin, ay, baka mapunta ka sa langit niyan. Di ba? Ano ang sasagot natin doon? Ikaw ba gusto mo may impyerno? Di impyerno ka. O, di ba? O. Bakit? Ayaw mo ba pumunta sa langit? Gusto din. O, di, gawin mo. Yan. O. Kasi ang tao takot din sa impyerno. Amen po? Pero ang ginagawa, hindi sila takot. Sa kanila ang ginagawa. Okay? So, malinaw po mga kapatid. Ituloy natin mga minamahal. Kailangan daw, lagi tayong handa. Saan? Magbigay ng kasagutan to give an answer to every man that asketh you a reason of the people that is in you with meekness and fear. No? Malinaw po ng dahilan sa pag-asa na nasa inyo na may kaamuan at takot. Kasi nasa atin namin pag-asa eh. Binigay na ng Diyos sa atin. Amen po? Yung pag-asa sa buhay na ito, mga kapatid. Yung pag-asa ng buhay na walang hanggan, yung pag-asa natin dito sa temporal na buhay, nandiyan na po lahat, bigay po ni Lord yan. Kompleto na po yan, mga kapatid. Ang mahalaga lamang habang tayo nabubuhay, dapat magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod, sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Verse 16, taglay ang mabuting budhi. Yun dapat lagi, no? Upang samantalang sila ay nagsasalita ng masama sa inyo, gaya ng mga gumagawa ng masama, ay mapahiya. Diba? Kaya mga tumutulig siya sa atin, gumagawa ng masama sa atin, tingnan niyo po, ipapahiya po ni Lord yan. Amen po? Yun po ang importante. Ano sabi mo po dito? Mapapahiya nawa sila na nagbibintang ng mali. O, diba? Marami po mga nagbibintang ng mali. No? Sila ay nagsasalita ng masama sa inyo. Gaya ng mga gumagawa ng masama ay mapahiya. Nawa sila na nagbibintang ng mali sa inyong mabuting pamumuhay kay Kristo. Namumuhay tayo na mabuti sa Panginoon. Tandaan po natin, may mga tao na binabaligtad ang sitwasyon. May mga taong binabaliktad yung ating ginagawa sa kanila yan masama. Amen po? Pero tingnan niyo po, malinaw ang sabi po ng ating Panginoon,
sila po ay mapahiya. Amen po? Saan sila mapahiya? Sa mga salita ng ating Diyos na buhay. Okay? So, sa ating paglilingkod, napakahalaga. Kaya po, dapat tanggapin natin lagi ang mga salita ng Diyos ng may tinatawag po na readiness of mind. Paghahanda ng kaisipan. Pag sabing readiness of mind, paghahanda ng kaisipan, ibig sabihin, hinahanda mo yung sarili mo, puso isip mo, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po? Kaya sa ating pagsamba, dapat, bago pagsamba, nakahanda ang ating sarili. Amen po? Readiness of mind. Hindi yun nagmamadali ka dahil late ka na, walang paghahanda. Di po ba? So, napaka-importante po yun, mga kapatid. Readiness of mind. Okay? We search the scriptures daily when the teachings are true and correct. Tingnan niyo po. Tayo po ay magsaliksik ng mga kasulatan araw-araw. Na ang mga katuruan ay totoo at tama, mga kapatid. Okay? Check po yun. Totoo, tunay, at tama ang aral ng Panginoon. At ano pa? Malinaw po dito, be ready always to give an answer to every man that asketh you. Ready tayo lagi, mga kapatid. Kaya, why we need to search the scriptures daily? Because number one, all scripture was given and inspired by God. Number two, because we found out from the scripture that our eternal salvation was given by Jesus Christ. Number three, we found out that the scripture was written for our learning and hope. Yung tatlong ito, napakahalaga po ito, mga kapatid, upang tayo po ay laging handa sa mga tao na nagtatanong po sa atin. Ayaw ni Lord na tayo po ay umid. Amen po? Pag sabing umid, hindi makapagsalita. Diba? O, pagdating sa aral, pagdating na sa sharing, tahimik na. Okay? Ayaw po ni Lord. Dapat ipalaganap natin ang aral po ng Diyos. Amen? Share natin sa salita ng Diyos. Ipagmalaki natin yung ating Diyos. Amen po? Okay? Sa buhay po natin. Siya ang Diyos na tunay at totoo na akin pong pinagpala. Nawa po, pinagpala po tayo ng mga salita ng Diyos at sa kanyang lahat na karangalan at walkian, mga kapatid. Dahil lahat po tumayo at tayo po'y